Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayahan niyo po munang basahin ko ang nakalahat po dito sa Awit 135 verse 1 to 3. Sinasabi po dito, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin. Noong kanyang mga lingkod, ng lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niya ay kabaitan na marapat sa papuri. Tayo po ay yumuko at manalangin po. Lord, dakila, pinupuri at ninataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Pinupuri at sinasamba namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang dapat po ang bigyan parangal at papuri at pagsamba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad na ito na pinagtipon-tipon niyo po kami, Panginoon. Kahit man po masama ang panahon, Panginoon, ay dinala niyo po kami nandito ng ligtas at patuloy niyo po kami ginabayan at pinubide ng provision po, Panginoon. Sa panahon po ngayon nito, kami po ay nagpapasakop po sa inyo, Panginoon. Sinusuko po namin ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap po sa amin, Panginoon, at kami po ay nagpapakumbaba sa harap po, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na ikaw lamang po ang mag-inserto na aming mga puso't isipan at patuloy lamang ikaw lamang po ang maluguran sapagkat ikaw lamang po ang karapat-dapat bigyan lamang po nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na sa patuloy na guidance at provision niyo po sa aming mga buhay. Kami po ay pakalinisin niyo po ang puso't isipan namin sa araw po na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy na tulungan niyo po ang bawat isa na buksan po ang puso't isipan nila at pukawin niyo po kami, Panginoon, at isambahin mo po kami, Panginoon, ay pagsumamuhan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Humihiling din po kami na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Sadya man po ito, hindi sadya, kami po ay humingi ng kapatawaran sa inyong banal na harapan, Panginoon. Patuloy nawa na gabayan niyo po ang bawat isa sa pangunguna ng aming praise and worship team na aming ihatid sa inyo ng mga kanta at hymno, Panginoon. At nawa sa aming magiging speaker din, Panginoon, na si Pastor Larry po, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang tulungan at gabayan at mailad po na maayos ang iyong salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa amin po, kami pong makikinig, Panginoon, ay buksan niyo po ang puso't isipan na laliman ng aming pag-iisip, ang aming pagkilala at relasyon sa inyo, Panginoon. At patuloy nawa na ikaw lamang po ang maisa-isip po namin sa araw na ito, Panginoon. Niadalangin namin po ang kaligtasan ng bawat isa sa mga wala pa po, mga kapatid po namin dito, ay pinapalalangin po namin ang kanilang pagdalo po dito, Panginoon, ay patuloy na tulungan at gabayan niyo po sila sa kanilang pagpunta po dito, Panginoon. Patuloy nawa na ikaw lamang po ang maluguran, ikaw lang po magbigyan ng kaluguran at kalakasan, karunungan, Panginoon. Patawarin niyo po kami at ito lang po ang aming sambutalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan po ang praise and worship team. Maaari po nating kamayan ang ating mga katabi, ang ating mga kasama habang tayo po ay nag-aawitan. Ating pasalamatan ang ating Panginoon.
sin. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep on moving. No, you ain't welcome here. I sing of how you saved my soul. This wayward son has found its way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Oh, hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Oh, I
still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let every breath that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Oh, we praise you, our Lord God. Ano mang meron kami sa buhay na ito, yun ay galing sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming tinatanggap, tinatangkilik, yun po ay galing sa inyo, Lord God. And we thank you kasi kahit po hindi kami karapat-dapat, yung binibigay mo sa amin yung mga bagay na aming kailangan. Madalas higit pa roon, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, O Lord God, give our hearts conviction kung paano po maibablik yung para sa iyo, kung paano po namin maiaalay yung dapat na para sa iyo, Panginoon. Ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming buhay, at ang lahat ng mayroon sa aming Panginoon. And we praise you. When all that's within me feels dry,
the God who provides. And this is my prayer through the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is And this is my prayer into battle, when triumph is still on its way. And co-heir with Christ, so reaper the promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received I will sow.
give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment
Yes, Lord God, have your way within us, O Lord. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy na kami po ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Patuloy namin nakilalanin na kayong aming Diyos na buhay. That you are our God, our provider, O Lord God. Na lahat ng meron kami, lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa inyo. At marapat lamang na maibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. This is our prayer in Jesus Christ's name we pray. Amen. Surrendered life. Ayan, wala. A humble beginning. O ito po yung ating topic for the whole 2 months. Ano po? At yung ating title ngayong umaga ay Surrendering Our Money to the God of Enough. No, surrendering our money to the God of Enough. Yan. So from Matthew chapter 19, verse 16 to verse 22. So, tayo po ay particular naman o familiar naman sa kwento noong binatang mayamang lalaki, no, na lumapit kay Jesus one time para sa kanyang mga inquiry, sa kanyang tanong. No? So bago natin yung pag-usapan, puntahan muna natin yung ilan sa mga practical things sa buhay. No, halimbawa po sa ating pong mga negosyo, yung mga negosyante po dito, lalo yung mga malalaking mga businesses, di ba? Meron tayong tinatawag na end of the year inventory. No, yung inventaryo ng lahat ng ating mga sabi nga lahat ng may kinalaman doon sa ating business. No, dito sa church nung kabataan pa namin, dahil kami yung tagalinis, ang alam lang namin yung church inventory. Yung binibilang yung mga lahat, bangko, no, lahat after a year, lahat yan, titingnan kung okay pa ba itong equipment na to, o pwede nang i-junk, itapon, o pwede pang i-repair, pwede pang palitan. No? So may mga ganoon. No? Yun lang yung aking alam na inventaryo sa ating church. Pero pag pinag-usapan yung business, no, siguro hindi naman ganoon kalayo. Kaya tayo nakakaroon ng mga inventories is to check yung ating mga, sabi nga, ginagawa o yung mga nangyayari during the whole year doon sa ating mga negosyo. No, kung ating mga produkto na nabibenta ba o na nagkakaroon ba ng tama na pagbibilang o tama ba yung ating mga nailalabas at ito ba ay nakalinya doon sa mga ipinapasok natin financially doon sa mga products, no, na natubo ba o nagkakaroon ba tayo ng kita. No, siguro doon sa inventaryo, doon makikita yung mga bagay na yun at yung iba pang mga detalye. No, limitado yung aking alam doon sa ganoong bagay. Pero siguro yun yung ilan sa mga pangunahing bagay na may kinalaman sa negosyo, no, kapag pinag-usapan yung inventaryo o yung inventory. So this morning, siguro maganda ring pagkakataon at sandali sa ating lahat to take inventory of our spiritual life. No, para magkaroon tayo ng inventaryo naman sa ating mga spiritual na buhay doon sa degree ng ating commitment sa pagsunod sa Panginoon. No? Specifically, upon surrendering yung ating mga buhay at doon sa ating mga possessions, sa ating mga riches o sa ating mga salapi o pera. No? So, hindi ko, siguro, wala na mga amin dito na mayaman siya. Amen. Pero mayaman sa Panginoon, no? Mayaman sa mga bagay ng Panginoon, dapat yun ang ating kiniklaim. No? Yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, dapat doon tayo talagang nangahawakan na tayo ay rich, no? Sa harapan ng ating Panginoon. So, hayaan natin na yung umagang ito ay maging pagkakataon sa atin to sabi nga, to check our commitment sa Panginoon regarding doon sa ating pagsuko ng mga bagay na meron tayo sa ating mga buhay. So ating pong tungayan muna yung ating teksto na pagbabatayan sa umagang ito sa ating pong pagbubulay-bulay. Mula po sa ating teksto sa Aklat ni Mateo,
chapter 19, verse 16 to verse 22. Nandiyan po yung kanyang mga cross-reference from, wala pala dyan, hindi na nalagay ni Kuya Christian. No, from Mark chapter 10, verse 17 to 31, and Luke chapter 18, verse 18 to verse 30. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon ang tanong niya? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So, tayo po ay sandaling dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, bigyan mo po kami ng bukas na puso't isip sa umagang ito upang aming tanggapin ang nais mong sabihin sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, familiar tayong lahat sa kwentong ito sa Bagong Tipan. Siguro kung meron mang isang bagay na ikinukwento regarding sa ating pagsunod at dun sa hila ng mga possessions ng mundo or between sabi nga, sa pagpili sa Panginoon o sa mga bagay ng Panginoon o sa mga bagay ng sanlibutan, ito siguro yung isa sa pangunahing kwento. Yung kwento ng lalaking mayaman o nung binatang mayaman. So, binanggit po dito yung pera o yung salapi o yung money sa English version. Ano nga ba yung ibig sabihin ng pera? Baka ma-misinterpret tayo ngayong umaga. Kasi gusto natin na makita ano ba yung particular and specific thing sa konteksto ng Bible pag sinabing money or pera. Ito ba yung nagre-regard lang doon sa ating mga finances? Tingnan po natin. So what is money and its meaning in the context of the Bible? Ano ba yung pera o yung money, yung kahulugan nito sa konteksto ng Biblia? So sa New Testament, money is portrayed as a tool, a test, and a reflection of one's priorities. Tignan niyo po ha, ito ay nagpapakita or the money is portraying a tool, isang gamit, o kaya naman na isang pagsubok o test or a reflection of one's priorities. Ito daw ay refleksyon ng prioridad ng isang tao. Ibig sabihin, kapag pinag-usapan ang pera sa Biblia, nangangahulugan ito na nagpapakita ng ating pinaprioridad sa buhay. It is not inherently evil, but the love of money can lead to harmful consequences. Ang sabi nila, ang orientation ng marami ng mga Kristiyano, ang pera daw ay masama, or evil. Ibig sabihin, pag may pera ka, evil ka. Hindi naman ganoon, di ba? But the love of money can lead to a harmful consequences. Mamaya i-elaborate natin yun. Hindi yung money itself, kundi yung pag-ibig sa pera. So the Bible emphasizes that believers are stewards of their resources and should use them wisely, demonstrating generosity and compassion. Ang Biblia naman, nagpapakita at nagpapahiwatig, nagpapahayag sa mga mananampalataya na tayo ay mga katiwala ng ating mga resources from God. Lahat ng yan galing sa Panginoon.
Gaano man yung amount niyan, gaano man yung laki o liit, lahat ng yan ay galing sa Diyos. At tayo ay mga katiwala lang. So again, kapag pinag-usapan yung pagiging katiwala, meron ding kwento sa Bible, di ba? Yung pinagkatiwalaan ng isa, dalawa, no, 5, or ilang amount ng salapi. At meron silang kanya-kanyang way ng paggamit doon sa mga pinagkatiwala sa kanila. So ano ba yung mga importanteng bagay tungkol sa money o sa pera sa Biblia? Money is seen as a resource that can be used for good, such as providing for oneself and others, supporting ministry, and demonstrating generosity. So ibig sabihin, yung pera na ating pag-uusapan ngayong umaga ay resource na maaring magamit sa mabuti. Ano ba yung mga bagay na pwedeng paggamitang mabuti? Ito ay pwedeng makatulong sa pagpuprovide ng pangangailangan ng mga tao, no, natin at ng ibang tao. O kaya naman, dahil tayo ay mga Kristiyano, we can use it sa pagsuporta sa mga ministry, sa mga ministeryo. Kaya tayo may mga pledges, no, may mga commitment, tayo ay nagbibigay, nagkakaloob to extend God's kingdom. No? So alam natin yung practicality ng financial support sa mga churches. No? Tayo ay hindi makakapag-mission, syempre, ng mas mahusay kung wala tayong mga resources na magagamit. No? Syempre, kailangan nating magpa-merienda, kailangan nating magbigay ng transpo sa ating sa mga nag-volunteer, sa mga ministries, at lahat pa ng mga bagay na kailangan ay kailangan nating i-provide. At syempre, kapag pinag-usapan ng pera, it is also a resource of demonstrating generosity. May mga tao na very generous, no, yung mga giver na binless sila ng Panginoon, at sila rin naman ay nagbe-bless sa iba. No? At alam natin yung principle ng Bible diyan. When we bless, no, lalo pa nating nararanasan din yung pagpapala ng Panginoon, yung kagaanan ng biyaya ng Diyos ay nararamdaman natin. No? Yung bukas na kamay sa pagbibigay ay nagpapahayag din ng kagalakan ng puso sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. So it can be also a test of loyalty. Ang pera, ang money, ang salapi ay maaring magamit bilang test of loyalty, revealing whether one's heart is truly devoted to God or to material possessions. No? So dito po mache-check kung tayo ba ay loyal sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay, ng mga resources na meron tayo, o loyal doon lamang sa mga bagay na kanyang ibinibigay. At pag wala ka na nun, no, lalayo ka na lalo sa Diyos. So, test of loyalty. No? Pangatlo, sabi, Christians are called to be faithful stewards of what God has entrusted to them. Siyempre, ito din po ay, in its meaning, nagpapakita at nagpapaalala na tayo ay mga tinawag upang maging mga faithful stewards, mga tapat na katiwala ng anumang bagay na meron tayo. So, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng anumang bagay na ating inaangkin ngayon o meron ngayon, dapat maging mabuting katiwala tayo noon. No? Iyon ang principle ng Biblia. In 1 Timothy 6:10, no, to remind us, sabi diyan, for the love of money is a root of all kinds of evils. No, it is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced their hearts with many pangs, according to sa ESV or English Standard Version. So dito po sa sulat ni Pablo kay Timoteo sa chapter 6, may bisita, Kuya Marvin. Verse 10. No? Ang sabi doon, yung pag-ibig sa salapi o sa material na bagay, yun yung masama. Ibig sabihin, when we love the money or when we love the material things, no, ito na yung hindi maganda. No, kasi
tayo ay inaalis nito sa ating concentration o sa ating commitment o puso sa Panginoon. So para tayong naliligaw, di ba? Para tayong nalulunod sa mga material things ng sanlibutan. Kaya lalo tayong napapalayo sa Panginoon. So, mag-reflect po tayo ngayong umaga sa buhay ng binatang lalaking ito sa ating story ngayong umaga. At sabi nga po, sa pag-surrender ng ating salapi o yaman. No? So, alam nyo na yung ibig sabihin ng salapi by context, di ba, sa Biblia. No, hindi lang siya physically na or materially na pera. No, sa pag-surrender ng ating salapi o yaman sa ating Diyos na sapat, ano ba ang kailangan? Ano yung kailangan natin when we surrender our money to the God of enough? No, sa pag-surrender ng ating salapi o yaman sa ating Diyos na sapat ay kailangan una ang pagnanais na magkaroon ng buhay na nakalulugod sa Diyos. No, yung pagnanais natin na magkaroon tayo ng buhay na worthy sa Diyos o nakalulugod sa Diyos. Di ba? Ang sabi doon sa Matthew 19:16, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong. No, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong. Itong lalaking ito, itong mayamang binatang ito, ay merong mga inquiry sa kanyang isip at sa kanyang puso. Meron siyang yaman, no? Mayaman siya sa material na bagay. At alam natin, kapag sa sanlibutan, sa standard ng mundo, kapag meron kang ganoon, mataas yung level ng buhay mo. O kaya naman, ikaw yung medyo nakakataas o nakakagaang sa buhay. No? Parang ganoon, yung standard ng mundo. Kapag wala kang pera, iba yung tingin sa iyo ng mundo. Ganon din, di ba? So, vice versa. Yun yung pamantayan ng sanlibutan. Pero iba ang pamantayan ng Diyos. At ang kahanga-hanga dito sa lalaking ito, sabi, maraming bagay yung maaaring hangaan at purihin sa lalaking mayaman. O doon sa binata na mayaman. Una, ang lalaki o yung lalaking ito ay sensitibo sa kanyang paligid at kalalagayan. Kaya nga, ang ginawa niya, pumunta siya kay Jesus para sa kanyang mga tanong sa isipan. Yan, wala. So, ang ginawa niya, pumunta siya kay Jesus para doon sa kanyang mga tanong sa kanyang isipan. Ibig sabihin, gusto niyang tanungin ang Panginoon kung ano ba yung bagay na naiisip ko, Lord. Ano ba yung mga bagay na kailangan kong tawag ito? Kailangan kong ayusin. Ano ba yung kulang ko? Ano ba yung mga bagay na kailangan ko pang malaman mula sa iyo, Panginoon? No? Ano yung mga bagay na kailangan kong malaman tungkol sa meron ako, tungkol sa mga bagay na kailangan ko pang ayusin sa buhay ko. So, siya ay merong ganoong sensitivity sa kanyang buhay. Siya rin ay mapagpakumbaba at kagalang-galang. No, sa kabila ng kanyang estado sa buhay, sa kabila ng kanyang yaman, nakuha niya pa rin lumapit sa Panginoon, nakuha niya pa rin tanungin ang Diyos doon sa mga laman ng kanyang isip. No, at ang sabi, siya din ay nag-aangkin ng mataas na moral na karakter. No, so bibihira po yung ganoon na mga tao. Kahit na mataas yung kanyang estado sa buhay, financially, no, meron siyang high moral character. No? Ibig sabihin, okay yung kanyang karakter bilang isang tao. Kaya nga meron siyang kapakumbabaan na lumapit sa Panginoon para tanungin ang Diyos kung ano ba yung mga bagay na kailangan niyang malaman sa kanyang buhay. No? So, ano ba yung truth na o yung katotohanan na dapat nating makita sa bagay na ito? No, sabi diyan, mayroon ka bang ninanais sa iyong buhay na makapagbibigay lugod o kasiyahan sa Diyos? Meron ba tayong ninanais sa buhay na sa palagay natin ay makapagbibigay ng
kasiyahan o kaluguran sa ating Panginoon? No, meron ba tayong iniisip na ganung mga bagay sa buhay natin? Meron ba tayong iniisip na mga bagay na alam natin na pwedeng magbigay ng glory sa Diyos? No, anumang bagay iyon sa buhay natin. Tandaan natin na hindi ang anumang bagay na material na meron tayo ang paraan upang kaluguran tayo ng Diyos. No, hindi lamang doon sa mga bagay na material na kaikot yung katotohanan na pwede nating mabigyang kaluguran ng ang ating Panginoon. No, sa pag-surrender ng ating mga salapi o yaman sa ating Diyos, no, kailangan natin yung pagnanais na magkaroon ng buhay na nakalulugod sa Diyos, higit sa anumang bagay. Kaya kahit wala yung material na bagay, no, kahit ano yung ating kalalagayan sa buhay, ang mahalaga, magkaroon tayo ng isang buhay na nakalulugod sa Panginoon. Pangalawa, sa pag-surrender ng ating salapi o yaman sa ating Diyos na sapat, kailangan ang paghahanap ng mga bagay na mas mahalaga sa harapan ng Diyos. Kailangan nating hanapin yung mga bagay na pinahahalagahan ng Panginoon. Yung mga bagay na importante sa Kanya. Yung bang mga bagay na meron ako ngayon ay mahalaga sa Diyos? Baka naman yun lang ay mahalaga sa akin pero hindi naman mahalaga sa Panginoon. Sabi, napagtanto ng lalaki na parang may kulang sa kanyang buhay. No? Mayaman na siya, yung tingin ng mundo sa kanya ay mayaman, maganda yung kanyang buhay, pero ang naisip niya at na-realize niya, parang merong kulang sa buhay ko. No, sabi diyan sa verse 20, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? No, doon sa tanong niya sa Panginoon, ang sagot sa kanya ng Panginoong Yesus, inilin niya sa kanya yung mga bagay na kailangan niyang gawin. Pero ang sabi niya, Panginoon, tinutupad ko naman lahat ng iyan eh. No, ano pa po yung dapat kong gawin? So, he knew his good morals alone could not bring soul satisfaction. No? Alam niya sa kanyang sarili na yung kanyang kabutihan, yung kanyang magandang karakter, yung kanyang magandang moral ay hindi kailanman magbibigay ng satisfaction sa kanyang sarili. Kaya nga meron siyang hinahanap, may kulang sa kanya. Kaya siya lumapit sa Panginoon. He also knew that religion, education, and wealth could not fill the void in his life. No, hindi kayang baguhin, hindi kayang ayusin ng anumang bagay ng sanlibutan, ng relihiyon, ng edukasyon, maging ng kayamanan, yung mga kulang at mali sa kanyang buhay. Alam po yun nung lalaking mayaman. And he is fully aware of that. No, alam niyo po mga kapatid, maraming mga tao, they are looking for something to do in order to have eternal life. No, when we talk of religion, di ba? Maraming mga tao, they are still searching for ways, no, for something to do para magkaroon ng eternal life. At alam natin sa sanlibutan, ang pinakamataas na kaisipan ng maraming tao para magkaroon ng eternal life ay yung paggawa ng mabuti. Yan. Pag gumagawa ka ng mabuti, ng mabuting mga bagay, it is a way to heaven. Diba? Yun yung isip ng maraming tao sa mundo. No? When you do such things, no, mga good things, mabubuting mga bagay yan, tumutulong ka sa mahihirap, no? Tumutulong ka sa mahihirap, tapos tumutulong ka pa sa mga mahihirap, parang yung mga politician, di ba? Pupunta ka sa langit. It is a way to heaven. Yung good deeds, yun yung isa sa pangunahin. Pangalawa, when you join a religion, yan, kapag sumapi ka sa isang relihiyon na ang sinasabi ay lahat kayo pupunta sa langit. No? So kapag nandyan ka sa relihiyon na yan, o sa grupo na yan, automatic yan, pupunta ka sa langit. No? So wala nang ibang dapat gawin. Sumapi ka lang sa relihiyon na yun. Yun lang yun. So, yun yung connotation ng maraming mga tao. Most people, they are looking for something to do in order to have eternal life.
Pero alam natin, hindi iyon ang paraan. Hindi ang mga iyon ang paraan. And God is more interested in our being. No, sa atin mismo, interesado ang Diyos. Hindi interesado ang Diyos sa ating mga ginagawa. Kahit gaano karaming kabutihan yung gawin mo, hindi doon interesado ang Panginoon sa iyo mismo. No? Sa iyo mismo, sa atin mismo, yung ating pagkakaroon ng relasyon sa Kanya bilang ating personal Lord and Savior. So, hindi naman minimenos ito yung ating mga ginagawa. Of course, mahalaga po yun. Mahalaga yung pagtulong, mahalaga yung ating pag-join sa church. Importante po yun. Alam natin, napakalaking bagay ng church sa ating lahat. Amen po ba? Di ba? Ito yung ating parang one of our batteries, di ba? Nagcha-charge sa atin spiritually. No? Mahirap kaya na hindi tayo makapag-church ng isang Sunday. Talagang hahanapin natin yan. No? Nararamdaman niyo po ba yun? Kapag absent tayo ng Sunday, hinahanap natin yun. Di ba? May something, may kulang. Hindi ko nakita si pastor. Hindi, joke lang. No? Merong kulang. Parang hindi ko na nagamit yung aking Sunday para sa Panginoon, no? Kasi yun yung para sa Kanya. Of course, meron naman tayong mga daily devotions, daily routine na ginagawa para sa ating mga personal relationship sa Panginoon, pero iba pa rin yung Sunday, di ba? So, hindi interesado ang Diyos sa ating mga ginagawa at hindi rin minimenos yung ating mga ginagawa para sa Panginoon o para sa ibang tao. Ang importante makita natin that hindi yung mga bagay na yun, ang paraan to have eternal life. Kaya nga sabi, di ba, yung isang katotohanan, hindi lahat ng mahalaga sa mundo ay mahalaga sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Hindi lahat ng mahalaga o pinapahalagahan ng mundo mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi rin yung mga ito ang makapagdadala sa atin sa Diyos. Tama. No? Ano ba yung mga bagay na higit mong pinapahalagahan sa iyong buhay? So when we reflect on this thing, tanongin natin yung ating mga sarili, ano ba yung mga bagay na lalo ko at higit kong pinapahalagahan sa aking buhay? No? Yung bang mga bagay na yun ay may kinalaman sa Diyos o sa mundo lang? No? Yung bang mga bagay na yun ay para lang sa aking sarili o yung mga bagay na yun ay mga bagay ng Diyos? Sa ating pag-surrender ng ating salapi o yaman sa ating Diyos na sapat, kailangan natin ang pangatlo, paglimot at hindi pagpapahalaga sa mga bagay sa buhay na humahadlang. Humahadlang po yan. Natagdagan lang ng A. Humahadlang sa pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. So, ito po yung isang importanteng bagay. Kailangan nating kalimutan, kailangan nating higit na hindi pahalagahan yung mga bagay ng buhay na nagiging hadlang para magkaroon tayo ng personal relationship kay Lord, no? kay Jesus Christ. At kung meron man tayong relationship na, para magkaroon pa ng mas malalim na relationship kay Jesus. So para sa lalaking ito, higit ang kanyang pagmamahal sa mga material na bagay. Di ba? Makikita natin. Kung ating titingnan yung kabuuan ng kwento, yung lalaking mayaman, yung kanyang pagmamahal ay hindi sa Panginoon. Yung lalaking mayaman, yung kanyang pagmamahal sa material na bagay. Ano sabi doon sa Mark 8:36? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. No? So, ang paalala po sa atin ay paalala na nagpapakita na hindi dapat pinapahalagahan ng labis yung mga bagay ng mundo o ng sanlibutan. No? Dahil sabi nga, darating tayo sa panahon ng pagsusulit sa harapan ng ating Panginoon. So, para sa iba, no, for others, it might be a love for worldly pleasure. No? Sa iba, ang tawag doon sa pagpapahalaga at pagmamahal sa material na bagay, love for worldly pleasure. Ayon doon sa 1 John chapter 5 o chapter 2 verse 15 to 17. Para naman sa iba,
ang sabi nila, it may be a desire to be popular even to the point of moral compromise. No? Kaya mahal na mahal natin ang material na bagay kasi gusto natin maging sikat, gusto natin maging popular kahit na minsan o madalas nagko-compromise tayo ng ating mga moral na buhay. Yung bang parang kumakapit ka na sa patalim para lang yung standard ng buhay mo ay yung abot dun sa standard ng mundo. No, kasi pag bumaba ka doon, hindi ka napapansinin ng mga kapitbahay mo. Kaya kailangan makapanik ka doon sa standard ng sanlibutan. Kahit i-compromise mo yung iyong moral na buhay. So, alam ko po, nag-guess nyo po yun. Hindi ko na kailangan i-elaborate po yun. So, ano ba ang sinabi ni Jesus na kailangan itong gawin? Kailangan gawin ng binata. No? Sabi, una, inanyayahan siya ni Jesus sa buong paglayo sa kanyang kasalukuyang buhay. No? In-invite siya ni Jesus na binata, layuan mo yung iyong buhay ngayon. Kung gusto mo talagang malaman ang mga sagot at kung gusto mo talagang maramdaman yung pakiramdam na tutugunin yung iyong katanungan, layuan mo yung mga bagay na yan. Parang ganun. Diba? Layuan mo yung mga bagay na meron ka ngayon. Kailangan palitan mo yung buhay mo ng bagay na para sa akin, para sa Panginoon. No? Yung mga bagay na ginagawa ng para sa Panginoon, yung pagsamba, yung pagpapahalaga sa kanyang salita, yung pananalangin, no? Yung fellowship mo sa yung kapwa Kristiyano, no? Yung ating paghayo, yung ating pagbabahagi ng tungkol kay Jesus, tungkol sa kaligtasan, yun yung mga bagay na gawin mo. Iwan mo yung mga bagay na meron ka ngayon. No? Yun yung challenge at invitation sa kanya ni Jesus. Pangalawa, inanyayahan din siya ni Jesus na maging buo sa paghahandog ng lahat ng sa Kanya. Maging buo sa paghahandog ng lahat sa Kanya. No? Ibig sabihin, oo nga, mayaman ka. Meron kang lahat ng bagay na maaring yung iba wala. Pero kumusta yung iyong pagbabalik ng nararapat sa Diyos? Kumusta yung iyong paghahandog? Yung iyong pagsasakripisyo? Yung iyong pagkakaloob? Baka naman kakarampot lang yung binibigay mo para sa akin. Although alam naman yun ng Panginoon, di ba? No? So minsan, ganoon yung pamantayan ng sanlibutan. No? They will just do things na makakasatisfy sa kanila at hindi sa pagtawag ng Diyos sa kanila. No? At ang panyaya ng Panginoon ay pagtawag din sa isang paglilingkod. Alam natin na yung commitment natin sa paggawa at yung commitment natin sa pagkakaloob o paghahandog, no, bukod doon sa ating pagbabalik ng nararapat sa Panginoon, ay isang paglilingkod din sa Diyos. No, kaya nga yung ating invitation doon sa bawat isa, di ba? Bawat sa ating mission sa church. No, if you can join or you can join the mission team, yung ating mga small group leaders, yung ating mga manggagawa, no, yung ating mga yung mga ginagamit ng Panginoon ng mga volunteers sa church, if you can join them kasi ang dami mong ginagawa o kaya limitado yung iyong physical na kalalagayan, hindi mo na kayang maglakad ng malayo, hindi mo na kayang magsalita doon sa maraming mga tao, mga bata, matatanda o kabataan, no, hindi mo na kayang gawin yun, you can be a source of financial blessing to our mission. Pwede tayong maging part, no, ng paghahandog, no? Pwede tayong maging part na ma-generate natin yung mga kailangan, no? Kailangan natin magpa-feeding doon sa ating mga outreaches. Kailangan natin magpamerienda doon sa ating mga small group ministries. Kailangan natin ng transport ng ating mga small group leaders. Kailangan natin ng mga libro, ng mga manuals na ginagamit ng ating mga leaders. So lahat ng mga bagay pong iyon, lahat po yung ginagamitan ng pera. No? At kung walang magbibigay, mahihirapan po tayo. Of course, we know that God is a God who provides. Amen? Diba? Pero yun po, no? Maybe God is calling us to such service. At yung pangatlo, sabi, inanyayahan siya ni Jesus sa lubos na paglilingkod. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanya,
no? Pumunta ka sa akin, maglingkod ka sa akin, no? Gawin mo yung mga bagay na nais ko at iwan mo yung mga bagay na meron ka ngayon sa iyong buhay. No? It requires His time. Kailangan yung kanyang oras, kailangan yung kanyang panahon, no? At alam natin na doon kikilos gagawa ang Diyos sa buhay niya kapag humakbang na siya sa nais ng Panginoon para sa Kanya. Ano pong katotohanan sinasabi sa atin ngayong umaga sa mga bagay na ito? Hindi kailanman magiging susi sa langit yung ating angking yaman sa mundong ito. Sabi nga ng kasabihan, di ba? Hindi natin madadala sa kabilang buhay ang ating pera. Kaya hindi ho kailanman magiging susi sa langit yung mga bagay na meron tayo materially. Kahit gaano kadami yan, kahit gaano kalaki yan, hindi mo yan pwedeng madala sa langit. No? Hindi mo rin yan pwedeng dalhin sa libingan. Huhukayin lang yan, no? At papakinabangan pag dinala natin sa libingan. No? Kaya nga, yun yung kasabihan, di ba? Hindi natin madadala sa kabilang buhay ang ating pera. So, ano ang mahalaga sa iyo ngayon? Ang laman ba ng iyong isip, ang material na bagay sa buhay, o ang buhay na walang hanggan? No? Itong story na to ay nagpapakita ng mahalagang pagpili ng isang tao. Pipiliin niya ba yung mga bagay ng mundo o pipiliin niya yung mga bagay ng Diyos? Sa pag-surrender ng ating salapi o yaman sa ating Diyos na sapat, kailangan natin ang bagay na ito. Panghuli, pagpili ng tamang desisyon sa buhay. So, hindi lang po love life ang kailangan may tamang desisyon. No? Kailangan din nating piliin yung tamang desisyon, lalo na ito'y may kinalaman sa ating relasyon sa ating Diyos. Ang maling desisyon, ang ginawa at pinili ng lalaking mayaman. No? Ano ba yung ginawa niya? Doon sa panghuling verse. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. O, tingnan niyo po ha. Pagkarinig ng lahat ng bagay na sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya, nalungkot yung lalaki na mayaman at agad siyang umalis, no, sa harapan ng ating Panginoon. Nag-walk out. Sabi ni Tiaya, nag-walk out yung lalaking mayaman. No? Hindi niya gusto yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. Ayaw niyang bitawan yung mga bagay na meron siya. Ayaw niyang iwan yung kanyang kayamanan. Ayaw niyang fully ibigay yung kanyang sarili sa Diyos, yung kanyang paglilingkod sa Diyos. So, let us look, ano ba yung kanyang iniwan sa kanyang sarili? Consider what he kept. No, una, he kept his riches. Yan. No, iniwan niya sa kanyang sarili yung kanyang kayamanan. Ayaw niyang bitawan yun. Kung sino ba naman bibitaw sa kayamanan? Siyempre, pag mayaman ka, ayaw mong mawala sa iyo yung yaman mo. So, his riches which he could enjoy only as long as he lived. No, habang nabubuhay ako, may enjoy ko sapat na to para mabuhay ako ng masaya, no, matiwasay at maayos sa buhay. Mabibili ko lahat ng gusto kong bilhin, magagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Makakapunta ako sa Taiwan, sa Taiwan. Makakapasyal ako sa ibang bansa, no? Makakain ko lahat ng gusto kong kainin, 'di ba? Yung may cravings ka, gusto mong kumain ng ganito, makakain mo lahat yung kahit anong oras, no? O kaya naman kung ano yung gusto mong bilhin, mabibili mo. Bakit ko iiwan yung aking kayamanan? So he kept his riches. He also kept his sense of lacking something in his life, no? Sa kanyang pagtalikod kay Jesus, hindi niya inalis at pinanatili niya sa kanya yung pakiramdam na he is lacking something, no? Tingnan niyo ha. Lahat meron na siya. Lahat ng bagay meron siya. Pero dito, makikita natin, kahit gaano siya kayaman, he feels he lacked something. May kulang. No? Meron akong kulang. May something na kailangan ko sa buhay ko. And he also kept his unhappiness that originally
prompted him to go to Jesus. Pinanatili niya sa kanyang sarili yung kanyang unhappiness. Mayaman siya, pero hindi siya masaya. Diba? Sabi nga ng kasabihan, aanihin pa ang bahay na bato kung mahal ang upa. Yan. Kung wala naman kung nakatira, kwago. Diba? So, parang ganoon. Ibig sabihin, pinili niya pa rin yung mga bagay na yan. Yung unhappiness, yung sense of lacking something, of course, his riches. Yan yung meron siya sa kanyang pagtalikod kay Jesus. And what he lost? Ano ba yung nawala sa kanya? No? Nawala sa kanya unang-una yung opportunity to have an eternal life. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Diba? So, lagi nating paalala, pwede namang maging mayaman at may buhay na walang hanggan. No? Mas masarap yun. Dalawa, may enjoy mo yung kayamanan ng mundo at yung kayamanan ng Diyos. Diba? At ito, hindi niya kinuha. He lost his eternal life. No? He lost the opportunity to have an eternal life. He also lost a life of fulfillment. What is that? Yung life of fulfillment. Yung kahit wala ka, no? Kahit hindi ka ganun kayaman, fulfilled ka sa buhay. Diba? Yung may sense of satisfaction, wala kang hinahanap, kahit ang nakahain sa lamesa mo ay kaning lamig at tuyo, masarap na yun kapag maulan. Diba? Sangag mo lang yung kanin sa kawali, okay na yun. No? So kahit ganun yung buhay, kahit maraming pagsubok, marami kang kailangan na hindi mo makuha kaagad, meron kang sense of fulfillment o life of fulfillment. And number 3, he also lost the opportunity to become one of Jesus' disciples. No? Sayang. Sayang sana. No? Meron siyang resources, magagamit niya sa paglilingkod sa Panginoon. Mas madali na yun. Diba? Kung siya ay member ng church, maganda na yun. Kasi hindi nagagastos yung church. No? Siya na yung magbibigay ng pangmerienda. Parang si Ate Baby. No? Siya na yung bahala na mag-sponsor ng mga bagay na kailangan ng kanyang mga small groups. No? Siya na yung nagbibigay ng pamasko sa mga outreaches. So kasi meron siyang resources and then pinili niyang mag-serve sa Lord. Meron siyang heart sa paglilingkod sa Panginoon. No? But this young man, he lost that opportunity. Nawala sa kanya yung opportunity iyon. Alam niyo po mga kapatid, madalas kapag pinag-uusapan ang pagsunod sa Diyos, maraming Kristiyano nagdadalawang isip. No, nagdo-double mind ba yung tawag doon? No, minsan nakakatatlo pa nga o 4. Bakit? Kasi hindi kayang isakripisyo yung mga bagay sa buhay na nagbibigay ng comfort. No, hindi kayang isacrifice yung nagbibigay ng comfort sa atin, lalo na yung mga material things. Okay na ako na magbigay, nakakatulong naman ako sa gawain, okay na ako mag-offering, no, nakakadagdag naman sa budget, sa gastusin ng church. No, sa tingin nila, okay na yung bagay na yun. Pero dito lang ba dapat umiikot yung ating buhay bilang anak ng Diyos? Yun ang tanong. Dito lang ba umiikot yung ating buhay bilang anak ng Diyos? Hindi ba tayo tinawag para maglingkod at maging disipulo o maging tagasunod ng Panginoon? Iyo ba? Tandaan po natin, hindi yung mga bagay na material yung intended para sa atin lamang. Meron tayong calling sa Diyos. Kahit anong edad, kahit anong kalalagayan, tinawag tayo ng Panginoon para maging mga disciples niya, maging tagasunod niya, at dapat nating gawin na sumunod sa Kanya. Meron pong isang kwento tungkol sa isang ama na binigyan yung kanyang anak na babae ng dalawang dollar kasi Amerikano yung ama. $2, no? The father gave his little girl $2. Ang sabi ng tatay, you can do anything you want with one of the dollars. Pwede mong gawin yung lahat ng gusto mong gawin dyan sa isang
Halimbawa, 100. Yan, para sa ating Pilipino. Sa 100. At yung 100, para sa Diyos yan. Para kay Lord, yung 100. Yan. Pero yung 100, pareho coin ha. Kasi yung kwento, malalaglag eh. Yan. So, sa tuwa nung kanyang daughter, no, tumakbo yung daughter niya, pumunta sa tindahan para bumili ng candy. At papunta pa lang siya sa tindahan, siya ay nadapa. At nalaglag yung $1 o yung 100 na coin. Yan, nalaglag. Lumusot doon sa imbornal. So tumayo yung anak na babae, sabi niya, Lord, sa'yo po yun ha, yung nalaglag. Yan, sabi niya, Lord, sa'yo po yung nalaglag ha. So akin po yung natira sa pambili ng candy. Yan, so yun lang po yung kwento. Yan. So ang tanong sa atin ngayong umaga, sino po yung ating inuuna sa ating paghahawak ng ating yaman sa buhay? Ang ating bang sarili o ang Panginoon? No? Handa mo bang tanggapin ang hamon ng pagsuko hindi lamang ng iyong yaman, kundi maging ng iyong pagsunod sa Panginoon? Mga kapatid, ang calling sa atin ngayon, yan, kinukopya pa yata ng iba, is for us to surrender our money to the God of Enoch. No? Isuko natin yung ating salapi, isuko natin yung ating yaman, isuko natin yung mga material na bagay sa Panginoon. No? Bakit? Huwag tayong matakot kasi we have a God of Enoch. Yung Diyos na sapat sa ating buhay. Sapat sa lahat ng bagay sa buhay natin. So nawa, talagang mangusap ang Diyos sa ating lahat, no? Gawin nating nararapat yung ating paggamit ng mga bagay na meron tayo, ibigay natin sa Panginoon ang dapat para sa Panginoon at para sa Kanyang gawain. At maging mabuting katiwala tayo ng mga bagay na meron tayo. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po sa biyaya ng pag-ayos ng panahon na sa amin po ay yung pinagkaloob. Salamat po, Panginoon, sa safety ng bawat isa, Panginoon, sa pagkakataon na naranasan po namin yung pag-iingat mo sa nakalipas na mga araw na may kalakasan, Panginoon, yung ulan at yung hangin. Salamat din po, Panginoon, sa amin pong mga nakasama ngayong umaga sa church. We praise you, Lord, sa buhay nila. Hinihiling po namin na nawa ay nangusap sa kanilang mga puso ang iyong mga salita at patuloy po na hinihiling namin na makasama namin sila, Panginoon, sa mga susunod naming mga gawain. Dalangin po namin, O Diyos, maging yung iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa na may mga panalangin, Panginoon, lalo yung aming mga kapatid na may karamdaman. We pray for them. Hipuin mo sila at maranasan po nila yung complete healing na galing po sa iyo upang makasama namin sila sa susunod na Sunday, Panginoon, sa aming pong gawain. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-iwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan. Samahan kami sa aming panahon kasama ng aming sambahayan, sa aming pananghalian, gayon din, Panginoon, sa buong isang linggo. Ikaw po ang mag-ingat sa aming lahat. Purihin ka po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipis at kaaliwan, buhay sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.